Habulan, pukpukan at batuhan, yan po ang karasang nasaksihan sa pagbuwag sa hanay ng mga nagpoprotestang kuliglig driver at operator sa Maynila. At hanggang matapos ang araw, bigo ang mga nagrarally na makuhang hinihinging TRO kontra sa utos si Mayor Alfredo Lim na nagbabawal sa kanilang pumasada sa mga pangunahing kalsada sa Maynila. Ang maaksyong tagpo sa report ng saksing si Emil Sumami. Nang bumagsak ang negosasyon sa pagitan ng Manila Police at ng mga nagpoprotestang kuliglig operator at driver sa kahabaan ng Padre Burgos sa harapan ng Manila City Hall, nauwi ang kilos protesta. Nagkabuhol-buhol ang daloy ng trapiko. Sinubok muli ng Manila Police District na kausapin ng mga ralista, pero sadyang palaban ng grupo. Kanina pa tayo wala, nag-decide na yung itaas pa Nagbabala ang mga pulis na i-disperse sila. Mag-alas 2 ng hapon, kasabay ng paggalaw ng riot police, binomba ng tubig ng Manila Fire Department ang mga rallyista. Hindi basta nabuwag ng pulisya ang barikada dahil pinaulanan sila ng mga bote at bato. Dito tinamaan ang aming cameraman na si Greg Gonzales. At para tuluyang mapaatras, dinanata na ng Manila SWAT team ng tirga sa mga rallyista. Pero ilan sa mga kagamitan ng crowd dispersal team sumablay. Ayaw! Burato! Nang tuluyang mapatras sa mga rallyista, saka nagkahabulan at nagkapukpukan. Pinagdadampot ng mga pulis ang ilan sa mga lumabang rallyista. At nang maklear na ang area, dito na umeksena ang truck ng PNP. Sinagasaan ng mga kuliglig at pedicab na ginawang barikada. Tagal lamang ng less than 10 minutes yung dispersal. At ito na yung sitwasyon ngayon. Ito mismo yung pinagpwestohan ng barikada ng mga rallyista. Wala nang mga tao, tanging mga pedicab na lamang na mistulang binuldoser noong truck ng Philippine National Police. Matigas ang Manila City Hall. Dapat daw ipagbawal sa pangunahing lansangan ng mga pedicab at kuliglig na anilay sa gabal sa daloy ng mga sasakyan. Pero kung ang mga nagkikilos protesta ang tatanungin, hindi raw makatao ang kautusan ng lungsod. Kahit dahil lang mga kapulisan natin. Hold upper ako dati. Hold upper kami. Marami. Pero natuto kami maghanap buhay. Para wag lang kami makakulong uli. Pero kung tatanggalan nyo kami ng kabuhayan, magpasensyahan na lang tayo. Nagugutom yan! Inagawa nyo! Sabihin nyo kay Mayor! Ayan o! May sakit yung anak ko! Sa kabila ng gulo, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ng mga operator ng kuliglig at pedicab para sa temporary restraining order na pipigil sana sa kautusan ni Manila Mayor Alfredo Lim. Ibinalik ng Supreme Court sa Manila RTC ang petisyon ng mga rallyista na dapat daw magdesisyon sa usaping ito. Emil Sumangil ang inyong saksi. Una sa saksi, police brutality. Ganyan daw maisasalarawan ang pag-disperse sa mga driver at operator ng kuliglig ayon mismo sa chairperson ng Commission on Human Rights. Tiniyak naman ang liderato ng PNP na hindi nila kukonsintihin ang kanilang mga abusadong tauhan. Saksi si Rafi Tima. Unang tingin pa lang ni Commission on Human Rights Chair Eta Rosales sa video ng GMA News sa ginawang dispersal ng mga pulis sa mga driver at operator ng kuliglig. Pwede naman lang pulihin. Nagsusumigaw na anya ang paglabag sa karapatang pantao ng mga rallyista. The use of excessive force is very, very clear there. And police brutality, that's what you call police brutality. And evidently, it smacks of yung the earlier days, no? When wala pang anti-torture law. Bukod sa mga pinagdadampot na rallyista at kanilang mga leader, may bata ring isinakay sa police mobile dahil arestado ang kanyang tatay. Ilang kababayan din ang hinuling mga anti-riot police. Ayon sa CHR, bagamat nasa lugar daw ang ginawang pag-disperse sa mga nagpoprotesta, mali naman daw ang pamamaraan ng pulisya.
o humarang kayo, then therefore you can be arrested. This is a violation that you are committing against traffic rules. Ganun na kasimple. But you do not use excessive force. Ayon sa PNP, nakasaad naman sa kanilang police operational procedure ang tamang pagsasagawa ng dispersal. Una, magbigay ng babala sa mga ralista na isasagawa ang dispersal sa takdang oras. Pangalawa, itaboy ang mga ralista sa pamamagitan ng pagtulak sa kanila. Kapag hindi umubra, dito na raw sila pwedeng gamitan ng water cannon at ng tear gas. At pag-aresto sa mga ayaw pa rin umalis sa kanilang barikada. Maaari naman umunong gamitin ng truncheon kapag naging violente na ang mga nagpoprotesta. Pero ito ay dapat bilang pandepensa lang ng mga pulis. Ang shield and truncheon ay ginagamit lamang to push back demonstrators at hindi po ito dapat gamitin to strike individuals. Ang paghampas na ito ng shield sa isang nakatumbang ralista at pagsuntok sa tiyan ng ralistang arestado na ay malinaw daw na paglabag sa police operational procedures. Bagay na hindi raw kinukonsinti ng liderato ng PNP. Kung meron pong nagkaroon ng violence, meron pong mga complaints ang ating mga kababayan, pwede po nilang idulog sa ating Philippine National Police, maaari po sa Internal Affairs Service. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. 16 naman sa mga nagprotestang kuliglig driver ang nakadetine sa headquarters ng Manila Police District. Naharap sila sa patong-patong na reklamo. At live mula sa Manila, saksi si Joseph Moro. Joseph. Yes, Ivan, tila wala namang bala ka umalis dito sa harap ng Manila Police District ang mga taga-suporta ng 16 na mga kuliglig drivers na nahuli kaninang hapon. At inaresto ang 16 dahil sa patong-patong na reklamong illegal assembly, assault at obstruction. Napasugod dito sa mismong gate ng Manila Police Headquarters sa mga sumusuporta sa 16 na kuliglig driver. Panawagan nila, palayain na ang mga kuliglig driver na hinuli ng mga pulis sa marahasang dispersal kanina. Sa itsura pa lamang walang dudang bugbog sarado ang 16 na mga kuliglig operator na ito. Si Renato Palomo pinagpapaluraw ng pulis. Duguan naman si Marvin Serrano. Ayaw namin ng phase out. Kaso lang, pagkamalit ang daanan namin, hindi na ako ikikita ng... Hindi na kami makakapag-boundary. Tinututulan nila ang pagpapatupad ng Executive Order No. 16 ng Manila City Government na nagbabawal sa mga pedicab na may motor sa malalaking kalsada ng Maynila simula ngayong araw. Dahil nalaban umano sila sa mga otoridad habang binubuwag ang kanilang hanay kanina, nahaharap sila sa mga reklamong illegal assembly, obstruction at assault. Naka-obstruct sila ng traffic, tapos naging violente sila. So, nangailangan yung pulis na damputin sila. Ivan, sa mga oras na ito ay hinihintay natin na ma-inquest ang 16 na yan. Ayon sa investigador ay pwede naman magpiyansa yung mga driver. Pero nasa kapangyarihan ng piskal kung magkano yung itatakdang piyansa at kung makapagbayad sila ng piyansa ngayong gabi ay maaaring silang makalaya. Live mula rito sa Maynila, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.